narinig ko yung pinagkukwentuhan ni Princess at saka ni Onse. Ang hindi ko lang maintindihan kung paanong yung anak magagalit sa sarili niyang ina. Gets ko naman siya. Pero sana magets niya rin ako. Sarap naman. Anak. Kain pa tayo, ha? Mami. Okay, para strong ka mamaya, ha? Okay. Kain. Mami. Adobo na naman. Wala ka na bang alam na lutuin kundi adobo? Pagluto mo ka iba doon! Ikaw naman. Palaging ikaw ang sinusunod ng nanay. No? Palibasa, paborito mo to! Di ba? Ang sarap yung bubugin. Magsama nga kayong dalawa. Ay. Oo. Sige lang. Iyak mo lang yan. Naku, sige, okay lang yan. Sige. Sige lang, iiyak mo lang. Paborito niya kasi ito adobo, eh. Ang kwento sa akin ng nanay mo, Ano? Self-defense. Kaya siya pinatraktahan niya daw ako. hindi ba dapat pasalamatan mo siya kasi niligtas ka niya? Ilang beses ko nung narinig yan. Pero kahit pa ulit-ulit pa, hindi yan magiging totoo sa isip ko. Kasi sinabi sa akin ni Lolo, masama siyang babae. Masama siyang asawa. Masama rin siyang ina dahil pinatay niya ang daddy ko. Dahil pinagkaitay niya ang sarili niyang anak ng isang pamilya. Mas gugustuhin ko pa mabulok dito kaysa makasama siya. Wala ba sina Princess? Report na kaya natin. Kanina pa dapat nakabalik yung dalawang yun eh. Hindi na pa yun eh. Ang kwento sa akin ni Lolo, pinakasalan ng nanay ko yung tatay ko. Dahil sa pera. Dahil yun lang yung habol niya. Araw-araw ginagalit ng nanay ko yung daddy ko. Para may dahilan sila mag-away. Para may dahilan siyang patayin siya. Hahalaan niya. Tatakasan niya yung krimen na pinasok niya. Dahil self-defense. Susolo niya na yung mga pera ng daddy ko. Kaso hindi. Sinira niya lang yung buhay ng anak niya. Pinagkaitan niya lang ako ng pamilya. Pero, ayaw mo bang malaman yung side ng nanay mo? Ayaw mo ba siyang bigyan ng kahit isang oras lang ng buhay mo? Ayaw mo bang magkananay, Xavier? Ayaw mo siyang mas makilala? Alamin sa sarili mo kung masama talaga siya. Kung sinasabi mo na nagsisinungaling yung lolo ko. Ha? Xavier, hindi sa ganun. Ang sinasabi ko, may sarili kang isip. Pwede kang mahusga gamit ang sarili mong judgment, hindi yung dinidikta lang ng ibang tao sa'yo. Tingnan mo yung sarili mo ngayon. Nakakulong ka dito. Pero ang pinaglalaban mo, wala kang kasalanan. Kasi alam mo yung totoo. At yun ang version mo na pinili na lang magpakinggan. Kaya ka nagdudusa ngayon dito. Xavier, paano kung pareho lang pala kayo ng nanay mo? Paano kung... Pinatay niya pa rin yung daddy ko. Tapos,
Xavier, kung sabihin ko sa'yo na ikaw pa rin ang may hawak ng mga marijuana, tapos, tanggap mo ba yun? Eh, paano kung pinatay ng nanay mo yung tatay mo? Matatanggap mo ba yun? Bakit biglang natahimik ka dyan? Masyado mo kasi dinidiktat yung opinion mo sa akin hindi nag-iisip eh. Alam mo, no one wants to be in my shoes, princess. Oo na. Gusto ko lang sanang hingin sa'yo. Consider mo rin yung point ko. Isipin mo kung ano at sino ang meron o wala ka. Kasi ako, siguradong sigurado ko na wala na yung kahapon, Xavier. Ang meron kayo ngayon. Talaga bang gusto mong mamuhay sa bitter mong past? O gusto mo na gawing masaya yung buhay mo ngayon? Nasa loob o labas ka man ng gulungan, Xavier, pwede mong piliin na maging masaya yung buhay mo. Wala nung petsa na pala. Bakit? Oras na kasi para sa mga gamot ni tatay eh. Humingi na tayo tulong. Nandito po kami sa loob!